New Year's resolution. Trivia. Okay? Alam niyo ba kung kailan nagsimula ang New Year's resolution? 2,000 years BC. Okay? Kailangan ko yung magic ko ngayon. Okay? 2,000 years BC, sa Babylonian Empire, okay, nag-start ang pagkakaroon ng New Year's resolution. At ang purpose nito ay sa panahong iyan, dahil diyan nag-uumpisa ang kanilang pagtatanim. Okay? Yan din ang panahon, no? Yung celebration nila is 12 days. So every New Year, 12 days yan, tuloy-tuloy ng celebration. So, andyan yung kanilang preparation sa pagtanim, na magpipray sila sa God ng fertility para sa land. And then, andyan din yung kanilang pag-be-bless o di kaya pagkukuruna ng kanilang hari. Okay? Sa panahon ng 12 days na yan. At ang isa sa pinaka-importante na kanilang ginagawa, okay, sa araw na yan, okay, sa 12 days, ay ang mangako silang magbayad ng utang. Yan pala yung original na purpose ng New Year's resolution. And another thing na mas importante, okay, ay mangangako sila na ang hiniram nilang mga farm tools. Okay? Kasi noon, ay ang yaman ay ang pagbubungkal ng lupa at pagtatanim. So mangangako sila na ibalik nila yung hiniram nilang mga farm tools. Kasi pag-start ng pagtanim, hihiramin nila, and then mangako sila after ng pagtatanim, ibabalik nila. Ang ganda, di ba? Amen? Maganda yung New Year's resolution purpose pala. Bagamat sila ay mga pagano, pero ito yung kanilang purpose. Now second, nung nag-evolve at wala na yung Babylonian Empire, ang nagpalit na ay, kasunod ng Babylonian Empire, Roman Empire. Okay? So, nung panahon naman ng Roman Empire, mayroon silang isineselebrate o nirespetong God na dalawa yung muka. Ang tawag ay si Janus. Okay? At si Janus ay kanila pong binibigyan ng sacrifice every New Year. Kaya tinawag nila itong January. Kaya ngayon, ang New Year's resolution ay every January. Dahil ang gamit nating kalendar ay, ano ang kalendar natin? Roman calendar, di ba? Julian calendar at saka Gregorian calendar. Those are Roman calendar. Okay? And then, sa panahong ito naman, sila ay nangangako, okay, sa Roma naman, sa Roman Empire, ang pinaka-highlight ng kanilang New Year's resolution, maliban na magpasalamat kay Janus, ang kanilang pangako ay magbago ng ugali. Di ba? Ang galing, ano? So, mayroon bang mga pagka New Year's resolution, sasabihin, baguhin ko na yung ugali ko, yung pagiging madaldal ko, yung pagiging mata ko sa mga ibang tao. Okay? Babaguhin ko na yan. Yung mainitin ng ulo. Mayroon bang ganon? Okay. So, those are the Roman emphasis. Alright? Now, it evolves. Hanggang ngayong noong 17th century. Alright? Noong 17th century naman, ang naging ugali ng mga tao tuwing magbagong taon ay ganito. They will give an idea of making promises before New Year and break it before New Year. So ano ang araw na, ano ang buwan bago mag-New Year? December. So mangako sila ng mangako, ng mangako, ng mangako. And then, hindi mo na halos mapapaniwalaan yun kasi those promises are meant to be what? Oh, come on. Those promises are meant to be what? Ba't nyo alam? Naging biktima na ba kayo? Right? Doon siguro nanggaling yung katagang yun that those promises are meant to be broken. So, bago mag-January, noong 17th century, ang practice ng tao is, October pa lang, mangako na sila. Inaanak, sa December, itong regalo ko sa iyo. Mahal, sa December, anong gusto mo? Saan mo gustong pumunta? And then, those promises are what?
meant to be broken. And then, dadating ang January, again, New Year's resolution. Ito na talaga, mahal. Tutuparin ko na yung pangako ko sa'yo na hindi natupad nung last year. You see, so yung essence ng New Year's resolution, somehow, I hope we have understanding. Kung kaya naman, ngayon, dala-dala din ng karamihan na New Year, okay, alas 12, alright? Past 12, ang daming pangako. May tatalon, mayroong mag-pray, may iiyak, mayroong tatawag, mayroong magte-text. Hala, ang daming pangako. Hindi ko nagagawa. Maggagawa ng dream board. And then, after January, pagod na, ayoko na. So, promises meant to be broken. So, kailangan ba nating ang ating success in life, ang ating kinabukasan, ang ating future, ay lagi na lang sa New Year, as a New Year's resolution? Or rather, we can plan, and we can work towards our success. Today, I want to encourage everyone, okay, on having your plan. Okay? Planuhin natin yung buhay natin. Okay? At yung tagumpay sa buhay. Mga kapatid, ang tagumpay sa buhay is not an accident. Gusto mo maging matagumpay? Gusto mong pagpalain ka? Hindi po yan magic na dadating. You have to plan for it. Amen? You have to work for it. You have to sit down and think. At hindi lang sasabihin, isusulat ko sa papel, ano yung susunugin ko? Lord, nakarating na sa'yo. Okay? Hindi po. It has once said, sabi, if you fail to prepare, you are what? Preparing to fail. Preparation is something that you need to focus. Okay? Plan, 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 plan. Okay? Nais nating magkaroon ng pagbabago ang buhay natin ngayong 2025. Hindi po yan natapos nung nag-pray ka noong 12 o'clock ng December 31. Yun yung umpisa. So, nung nag-umpisa kang nangako na gusto mo magkaroon ng pagbabago ang iyong buhay, then you have to plan. And work out that plan. Because failing to plan is just doomed to fail. You are doomed to fail. Okay. Kaya balikan natin sabi sa Proverbs 21 in verse 5 kanina. Ano sabi niya? The plans of the diligent lead to surely what? Abundance. Okay. Hindi po ito prosperity gospel na, Lord, ihulog mo na yung blessing, ito yung panyo ko, ito yung wallet ko. Hindi. Pangako ito ng Panginoon. These are principle. Mga kapatid, kapag ang itinuro sa atin ay prinsipyo ng Biblia, whether you disagree or you agree, it will remain a principle of the Bible. Hindi mo pwedeng baliin ang principle. Say, gravity. Pwede kang umakyat sa tuktok ng mataas na building at mag-hallelujah, praise the Lord, kahit mag-speak in tongues ka, Lord, I know you're God of heaven. Pero pag tumalong ka, patay ka. Bakit? That's the law of gravity. It's a principle. Whether you believe it or not, it will be saying, it will stay as principle. So the Word of God is a principle na pwede nating panghawakan, pwede nating paniwalaan. Kaya sabi, the plans of the diligent lead surely to abundance. So, if you want to have a improvement, abundance in life, you have to make a plan. Amen? Okay? But everyone who is hasty comes only to poverty. You know, sabi ng Cambridge, I like the Cambridge Dictionary. Ang sabi niya, ang ibig sabihin ng diligent is a man that is careful and serious in his work. Done in a careful and determined way. Careful and serious in his work. Hindi laro-laro lang, hindi basta lang may magawa, but he plans diligently. Okay? Seryoso siyang gumagawa, gumaganap. Okay? So if you are serious about improving yourself today,
this year, if you are serious about improving your life this year, if you are serious about improving your leadership this year, you have to make a plan. Amen? Hindi po yan accident na bigla ka na lang maging magaling magsalita, bigla ka na lang ma-promote, bigla ka na lang kikita. No, you have to have a plan. Eh? At sabi niya, the hasty, yung nagmamadali. Hasty. The result is what? Poverty. Eh? Ano yung mga nagmamadali? Easy money. Ayaw magtrabaho pero gusto magkapera. Pwede ba yan? Kung gusto mo magkapera, trabaho ka. Amen? Gusto mo lumuwag ng konti, and then magplano ka, trabaho ka. Mag-ipon ka, you have to discipline yourself. So don't be in a hurry. Everything has to be planned diligently. Di ba? Sa Tagalog ang diligent, maagap, tama po ba? Hindi lang basta masipag. Kaya sa atin, ang kasabihan ay daig ng maagap ang masipag. Okay? So, anumang bagay sa buhay natin, kailangan agapan. Kung medyo tinatamad ka na, agapan mo yan kasi baka mas magiging matamad ka ngayong 2025. Okay? So, you have to plan your life. Okay? Sabi ni Albert Einstein, right? Insanity. Okay? Ano ba sa Tagalog ang insanity? Kabuangan? Kabaliwan? Parang mas brutal, Kabaliwan, kabuangan, okay? Doing the same thing over and over again and expecting different result. Kaya sa experiment, di ba? Kaya lagi siya nag-experiment, di ba? Si Albert Einstein, naalala ko pa nung nasa Chem 11, yung subject namin, experiment, pagka nasunog, ulit-ulit, pag sumabog, ulit-ulit, okay? Kasi ini-experiment mo. So, ibig sabihin, pag hindi nag-workout yung isa, you have to think again. Try again. Okay? Ang hindi ko makalimutan na naging testing namin sa laboratory, yung ng simento, yung ratio ng simento, buhangin at bato. Pag pumapasok ako doon sa aming laboratory, akala mo nahuhulugan kami ng bomba. Boom! Gano'n. Yanig yung buong kwarto. Boom! Pagkabasag ang una namin ginawa, hindi pa nga boom Boom! Basag. Gawa kami ulit. Boom! Basag. Okay? Sunod. Boom! Basag pa rin. Okay? So, ilang ulit kami, ulit ng ulit, para ma-perfect namin na yung gagawin naming sample, tama yung drying, tama yung mixing, tama yung pag-water, okay? Yung healing process. Dapat antahin mo yun. Nagmamadali kami para makapasa na kami at may pasa na namin yung aming experiment sa paggawa ng misklada sa semento. Okay? And then later on, gumawa kami yung last na namin na try. Inantay namin yung duration na mahil. Yun, nakapasa. Pero yung una, hindi nakapasa. Try again, try again, try again. Ngayon, kung pareho pa rin yung misklada, pareho pa rin yung healing time, we know already that we will fail. So, kung gusto natin magkaroon ng result, different result, ang buhay natin this 2025, we have to make a plan. Kung hindi tayo nagkaroon ng plano last year na maayos, hindi natin sinunod yung plano natin, hindi tayo umupo at nag-isip para sa buhay natin, church, we have to sit down and plan for our life and plan for our success sa ating school, plan for our success sa ating work, plan for our success sa ating family, plan for a better future. Make your plan. Okay. First, gusto natin magkaroon ng pagbabago yung buhay natin this year. First, you have to change your mind. Kailangan may mabago sa pag-iisip natin. Kailangan magkaroon ng pagbabago yung pananaw natin sa buhay. Kung ang pananaw mo sa buhay noong 2024 ay the same sa pananaw mo sa buhay this 2025, church, you cannot expect change. You cannot expect improvement. You cannot expect progress. You have to make up your mind. Change your mind. A change of mind requires intentionality.
Hindi ba basta-basta pagising mo sa umaga, ay, bago na pananaw ko sa buhay. Dapat intentional ka. Okay? Hindi yung umating ka lang ng isang conference, mabago na yung pananaw mo sa buhay. Intentional ka. You have to make plan. How to make improvement sa life po natin. You know, tatlong bagay na pwede magiging benefit kapag ka nabago yung pananaw mo sa buhay. First, when your mind change, your action change, your life will change. Kaya maaaring madalas hindi nababago ang buhay natin kasi yung action natin hindi nabago, ganun pa rin. Gigising sa umaga, kakape at mag-FB. Gigising ng 7:30, 8 o'clock. Parang wala pang tao, tulog uli. Para wala namang gagawin, tulog uli. Kung wala kang gagawin, then you have to make a plan to do something. Don't wait for somebody na sila yung magsasabi, oy, gawin mo to, oy, gawin mo to. Make your plan. Make your day fruitful. So if you want to have a changed life, change your mind. Because everything has to start with a change of mind. Every change in life, every level of success, and every breakthrough begin in your mind. You see, there is no such change na mangyayari kung hindi mo gagawin. Discipline yourself, okay? And nothing change until you change your mind. Di ba? Maaring kahapon, ang plano mo ngayong araw ay mag-mall, pero nakita mo sa announcement natin sa FB, be in church. Oh, you change your mind. Ngayon, sama-sama tayo. Amen? Di ba? So, a change of mind is necessary. Kung gusto natin magkaroon ng panibago or improve na buhay ngayong taon. Okay? So, saan magsisimula? First, believe in the power of your thoughts. Believe in the power of your thoughts. Sabi nga sa may Proverbs 23 in verse 7. Basahin natin na sabay-sabay. Ready, start. For as he thinketh in his heart, so is he. Diba? Even Solomon, sabi niya, kung ano yung iniisip mo na nasa puso mo, ikaw yun. Wow! Diba? So, hindi basta-basta lang may pumasok sa isip mo, and then sasabihin, wala, guni-guni lang yan. Think through. Baka dumaan sa isip mo na, ay, kailangan ko lang ma-improve yung self ko ngayon, then make your plan. Ay, kailangan ko improve yung study ko ngayon, then do something. Yes. Right? So, as a man thinketh in his heart, so is he. Yung power ng ating mind, mga kapatid. You see, pag ang mind natin, hindi natin na-control, you will have a lot of wasted time. Dahil ang mind daw natin, sabi ng isang pastor, is a playground of the devil. The devil will make your mind so occupied every day na wala ka nang maisip gawin para sa buhay mo. So ngayon, ibang tao ang gagamit. Okay? Tusang ka, gawin mo to, gawin mo to. You cannot even direct yourself. Whatever your mind can conceive and believe, you can achieve it. Hindi yan basta lang dumating sa isip mo, ipinasok yan ng Panginoon sa isip mo for nothing. I believe if the Lord wake you up in the morning, 3 o'clock, hindi ka na makatulog, 4 o'clock, hindi ka na makatulog, that means God has something to put in your mind. Do not ignore. If God isolate you for 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, wow. 5 days akong na-isolate from New Year. Meaning, God has something to put in your mind. In that days, ang dami kong nagawa, ang dami kong natapos, ang dami kong naipasa, ang dami kong naisulat. So, whatever your mind can conceive and believe, it can be achieved. Binigyan ka ng Lord ng pangarap,
Okay? Dreams. Kaya, di ba, yung mga bata, tinatanong natin, anong gusto mo paglaki? Anong nais mo paglaki mo? Kaya habang bata pa, nakukonceive na sa mind niya, na ilalagay natin sa isip niya, that there is something na pwede niyang gawin. Yeah. Hindi walang pag-asa tong batang ito. Ikaw, wala na, hindi ka na namin aasahan. Di ba? Itsura pa lang, hindi na maasahan. Wala sa itsura yan. Tanungin mo, ano nasa isip niya? Yeah. Because if that child can conceive it in his mind, to believe it in his mind, it can be achieved. Di ba? Ganun yung story ni Einstein. Ya? Si Einstein ay, di ba, parang special child. Isang araw, nakatanggap ang kanyang nanay ng letter. Hindi na pwedeng maituloy si Albert sa school kasi slow learner. Yeah? Slow learner. Tinanong ni Albert yung kanyang nanay, Mama, ano yung sulat ni teacher? Sabi niya, sobrang talino mo. Hindi ka na pwede sa school kaya ilipat kita sa ibang school. Ha? So that word stayed sa isip ni Albert. Oh. Di ba? So doon na-conceive. No? And that thinking, ano ang masasabi natin? Later on, na-achieve, di ba? So kung may mga slow learner tayong mga anak, tiyagain natin. Amen? Pastor, paano kung yung husband ay slow learner? Nako, ano mga tatay? Yung naparinggan na, hindi pa rin nakaintindi. Yeah. Nung tinanong, gusto mo ng pasalubong? Ay, wag na. Nung hindi na bumili ng pasalubong, saan pasalubong? Di ba? Minsan yung hindi ng mga wife ay oo yun. You have to read between the lines, right? Amen? We have to read between the lines. Amen po ba? Oh. Anyway. Pero hindi kami slow learner, ha? Okay. Kasi every invention, every idea, innovation, starts from a thought. Nagsimula yan sa isang taong nag-isip. Paano kaya kung malayo na? Paano ko kausapin yung tao? Naisipan ni Graham Bell. Oh, telepono. Ano yan? Paano kaya mapabilis yung pagpunta ko ng kabilang kontinente? Wright brothers. Hindi sila nanatiling nag-isip. Okay? But what your mind can conceive and believe can be what? Can be achieved. Right? So, dapat isipin po natin, mga kapatid, kung ibinigay ng Lord sa atin yung thought na yan, kung ibinigay ng Lord sa atin ang kaisipan na yan, yung idea na yan, meaning God will make it to completion. At ikaw yung gagamitin ng Lord para yan ay mapunan, para yan ay maghanap. Amen? Amen. So, do not neglect it. Hindi sabihin na, dumating yung idea na yan, no, kasagsagan ng busy ka, bigla ka nagkasakit, boom, Lord, ba't naman ngayon? Ang dami kong gagawin, ang dami kong dapat ay tapusin. And then all of the sudden, at your isolation room, at your isolation day, at your isolation week, binigyan ka ng Lord ng idea. Wow, praise the Lord. Kasi minsan, sa sobrang busy mo, hindi mo na magawang mag-isip ng idea. So thank God for the Wright brothers. Thank God for Thomas Edison, the incandescent bulb. Diba? Nag-isip siya, pagka mayroong lampara, laging namamatay. Pag wala ng gasolina, paano? Pag wala ng kerosene, paano? So, that idea, pwede siguro magamit itong power, itong electric. Diba? So, that idea from his mind, nagkaroon ng achievement. So today, church, the first thing that we need to do, kung nais natin ng successful, nais natin ng improvement this year, change your mind. Believe in the power of your thoughts. And second is you have to
identify the change you want. Anong pagbabago yung gusto mo? Gusto mo na magiging successful? Then you have to study success. Amen? Gusto mo na magiging masaya? Then you have to study happiness. And be with happy people. Amen? Huwag sa mga buringot. Kapag kasama mo sa umaga, buringot, maghapon, hindi mo alam, buringot ka rin pa. If you want to be healthy and physically fit, study health, hindi mukbang. Kakapanood mo ng mukbang, tingnan mo. Hindi mo makokontrol, bili ka ng bili. Kahit 2:00 na ng umaga, tara, labas tayo, malapit lang, mayroon pang open doon. Mukbangers. You want to be healthy? Physically fit, study health. If you want to be a good speaker, study public speaking. Amen? Hindi po yan basta na lang, Lord, bigyan mo ko ng power to preach. Hindi po yan mangyayari. Ano yung pagdating mo, blah, 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 blah. Hindi. You have to study. If you want to achieve something, study achievements. Amen? Are you with me? Alright? If you want to be wealthy, then study wealth. How it is being acquired, how can you multiply it? If you want to be faithful, then study the life of a faithful people. Huwag sa mga backslider. That's right. Amen. Mga kapatid, hanapin niyo si Abraham. Amen. Huwag kayong sumama kay Lot. Amen. Right, amen. Eh minsan, alam niyo, kaya nagkamalas-malas ang buhay mo kasi ang sinasamahan mo backslider. Reklamador. Buringot. Identify the change you want. Find the people that can influence you to improve yourself. Amen. Not to downgrade yourself. Again, look for Abraham. Pag sumama ka kay Abraham, blessing. Sama ka kay Lot, cursing. Di ba? Nung last Sunday, may tumawag sa akin na, tropa, Pastor, nandito ako sa puntahan mo ako, mayroon akong ibibigay sa iyo. May pag-uusapan din tayo. Sabi ko, sige. Tinawagan ko sila, Pibon. Sabi ko, malilate ako, may tinatapos ako, puntahan niyo muna itong kausap ko. Aliwin niyo muna ng pag-uusap. Malilate ako. Aba, siguro, mga 4 o'clock hanggang 6. After dinner, nagkape pa kami. Hindi matapos na kwentuhan kasi galing pang Mindanao. Sabi ko, sa isip-isip ko, hindi ako makakalis nito kasi galing pa tong Mindanao. Kailangan kong mag-send ng time. Hanggang sa mga 10:00 na, nandun pa rin kami. So nakita ko iba, buringot na. Isipin mo, 4 o'clock hanggang 10, nandun ka, wala kang ginawa. Kain, kape, fellowship, kwentuhan. Kami lang naman nagkukwentuhan. So yung mga ladies na sa kabilang table, sabi mo, buringot na. Sabi ni Sir, Pastor, uwi na ako. Pero bago ako umuwi, mamasko ako. Aba, pinamasko kami. Nung pauwi na kami, sabi nila, Pastor, kailan uli yung ganitong fellowship? Sabi ni Pibon, yan, dapat lagi kayong sumama kay Abraham. Amen? Amen. May blessing. Sumama ka kay Abraham, hanap ka ng Abraham mo. Everything that you want, that you don't have, is outside your comfort zone. Now, I was puzzled with this statement. Hindi ba tama? Anumang bagay na gusto mo na magkaroon ka is outside your comfort zone. Because nothing grows in your comfort zone. You will not grow if you love comfort. You will not have success if you love comfort in life. Yung hayahay lang. You have to do something. You have to make a plan. Something has to be changed. Change your mind. So, church, is there something na gusto mong abutin ngayong taon? One thing I guarantee you.
It is outside your comfort zone. That means you need to work hard for it. That means willing ka na mag-sacrifice. That means willing ka mag-give ng another time, an additional time, and another resources, and additional resources, and talent, and more talent. Because everything that you want na wala ka ngayon is outside your comfort zone. Work for it. Huwag maging one-tamad. Hinog na. Hindi pa pinitas. Nga na lang. Alam niyo, church, nakakalungkot. Yan, ayoko yung ituro sa school eh. Kasi bakit? Pumapasok sa isip ng Pilipino kasi sino ba si Juan? Di ba si Juan de la Cruz tayo? Hindi magandang halimbawa. Naturingang tamad. Kaya tuloy, parang akala natin, ordinary na lang ang tamad. Huwag naman tamad. Amen? Magsipag. Gusto mo magkaroon ng pagbabago ang iyong buhay. Everything that you want that you do not have is outside your comfort zone. Meaning you have to work for it. You have to do something about it. Amen. Right. You know, success in all aspects of life is not a product of circumstances, but a result of a changed mind. Kung saan tayo ngayong araw, saan ka ngayon sa level ng buhay mo, ano yung antas ng iyong pamumuhay sa araw na ito, ay bunga ng iyong kaisipan kahapon. Nung nag-aaral ka, ano yung kaisipan mo? Nung nagtatrabaho ka, ano yung kaisipan mo? While doing your daily task, ano yung kaisipan mo? Gagawin ko lang to para kaya matapos na ako dito. You see, you should be intentional about success. Kung gusto mo ma-improve yung self mo, be intentional. Hindi po yan accident na mga accidents sa mga hindi po yan circumstances. The way you think, church, the way you think determines the way you live. If your thinking is limited, your life will be limited. So ano ngayon ang kaisipan mo? Limitado? No wonder. Limitado ang magiging buhay mo. You see? You have to think through, mga kapatid. Ano yung gusto natin? Ano yung gusto mo sa iyong buhay? Anong nais mong marating? Anong nais mong mangyari sa iyong buhay bilang Kristiyano? Bilang individual? Okay? The way you think is very important. Because the way you think determines the way you live. Kung ang kaisipan mo ay talunan, magiging talunan ang iyong attitude. But kung ang kaisipan mo, ikaw ay positibo, magiging positibo ang iyong pag-iisip. Secondly, change your attitude. Okay? First, you have to what? Change your mind. Second, you have to change your attitude. Now, Philippians chapter 2 in verse 12, sabi niya, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only. That's attitude. Sabi ni Paul, I commend you, Philippians. I commend you, brother in Christ. Alam ko na kahit wala ako, nasunod kayo. Amen? Alam ko na kahit wala si boss, nagtatrabaho kayo. Amen? Alam ko kahit wala nagbabantay, ay kumikilos kayo. That's attitude. Pero kung gagalaw ka lang kapag ka nandyan si boss, pakitang gilas. That's bad attitude. Attitude is, sabi ni Paul, alam ko, even in my absence, you work hard. Not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Meaning, kayo'y ligtas na baga? Ay magtrabaho. Amen? That's right. Hindi tayo niligtas ng Lord para magiging decoration. Yes. But you have to work out your salvation. Not to get saved, but because mayroon ka ng salvation, work it out. Yes, that's right. Amen. For it is God which worketh in you both will and to do His good pleasure. Can you just imagine that, mga kapatid?
It is the Lord, no, that work in you both to will, to what His will is. And that is to do His good pleasure. Do all things without what? Murmurings. Amen? Do all things without murmurings. Hindi tayo dapat nagrereklamo kung gumagawa at gumaganap ng kung anumang bagay na ipinagkatiwala sa atin. Amen po ba? Ha? Oh, kapag ka nagiging reklamador ka, naku, walang blessing. Nakita ko to sa youth, alam ko, very familiar kayo dito. Sabi niya, whether you work hard, pag titinan mo yan sa alphabet at saka sa numbers, number H is, letter H is number 8, right? Letter A, number 1. Pag pinagsama-sama mo yung hard work na salita, 98%. Oh. Ang kaalaman, ang knowledge naman, pag pinagsama-sama mo yung word at in-add mo yung number na knowledge ay 96%. And you know what makes 100%? Maybe sabihin natin is a coincidence, but it's true. Applicable. Attitude, 100%. Letter A, 1, T, 20, 20. And add up mo attitude, 100%. Whether it's coincidence, mga kapatid, nagkataon lang, but it's true. You see, nowadays, and even before I believe, ang mga business owner, ang mga CEO, ang mga executives, they are looking for people of attitude, good attitude rather. Maaring matalino, kaya lang, ano sasabihin? Ma-attitude. Di ba? Maaring sabihin, may skills yan, kaso lang, ma-attitude. Yeah. So what kind of attitude do you possess? Dapat ay positive attitude. Amen? Alright, sabihin mo sa katabi mo, dapat positive attitude na. Positive attitude. Yung iba, parang lakas yung pagkatapik mo. Ang sabi, hindi positive attitude, ikaw, ma-attitude ka. Basta, wala na ako dyan mamaya. Okay? Kayo na lang. Sabi nito, Philippians 4:30 din, sabi ni Paul, I can do all things. Alam niyo, si Paul parang bagang hindi yung parang bata nagsusumbong din doon sa mga Christian sa Philippi at nagsi-share at nag-encourage din sa kanila. Sabi niya, alam niyo, walang umintindi sa akin maliban sa inyo nung ako ay nagmi-mission. Pero bagamat ganun pa man ang nangyari, I can do all things. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with me in my affliction. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel which I departed from Macedonia, no church communicated. No church. Pwede siyang ma-discourage. Kasi nung nangangailangan siya, wala man lang nag-communicate na mag-encourage. Nung nangangailangan siya, wala man lang nagpadala ng tutulong. But you see, the Philippi Christian, ang sabi ni Paul, alam ko na kahit wala ako, kayo ay gumaganap. Positive attitude. Amen? Si Paul, sabi niya, ako ganun din. Kahit na hindi na tumulong yung mga nangako sa akin, na mga kaibigan ko puno, mga kumari ko, pero nung panahong nangangailangan ako, hindi ko sila malapitan at walang nag-alok ng tulong sa akin. But still, sabi niya, I can do all things through Christ. You see, church, if you look for people and if you look up for people, you will be discouraged one day or sooner later. Kaya sabi ni Paul, I can do this. Positive attitude. I can do this through Christ. So kapag hindi na dumating ang tulong na inaasahan natin, mga kapatid, let us once again think through. Is it because the Lord wanted us na bumalik ang ating tiwala sa Kanya at sa Kanya lamang? Okay. So these things are very important. Okay. Next. Okay.
Next, please. All right. Second is avoid negative thoughts. Avoid negative thoughts. Romans chapter 12, si Paul pa rin ito. Sabi niya, be not conformed to this world. The world is full of negativity. You know, church, kung ang iyong paniniwala at ang iyong practice sa buhay ay isasandal mo sa kung ano ang sasabihin ng mundo, I warn you, the world is against the Lord. That's right. The thought of the world is against the thought of the Word of God. Kaya sabi ni Paul sa Romans chapter 1, dahil sa kasamaan ng kanilang isip, sila'y hinayaan ng Panginoon sa kanilang maduming pamumuhay. So, kaya sabi niya, there must be what? A transformation. Okay? You should what? Transform by the renewing of your heart, by the renewing of your belly, by the renewing of what? Mind. Every change starts with a change of mind. Kailangan maging intentional ka na gusto mong baguhin ang takbo ng buhay mo. Kailangan intentional ka na sabihin, gusto kong maging matagumpay. Gusto kong magkaroon ng achievements. Then you have to change your mind and make a plan. Alisin mo yung mga negatibong pag-iisip. Kasi ito yung pinanggalingan ko. Kasi ito yung kinagisnan ko. Church, alam niyo ba kung bakit ang today ay tinatawag din na present? Tama po ba? Today is present and present is a gift. Are you with me? So your today is your gift. Amen. Don't bring along with you your past. Your past has nothing to do with your today anymore. Kaya nga naging ganito ka ngayon dahil yung noong present mo kahapon, hindi mo maaring pinagplanuhan ng maigi. So you must enjoy, you must use your today. Alam niyo, ang kapital mo yung ngayon, yung present day, hindi bukas, hindi kahapon. Ngayon. Katulad ngayon, we are in the most valuable thing, ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen? So then our today is a gift from God, and our today can add value to ourselves so that our tomorrow will become more better day. Amen. But if you will not appreciate yung araw mo ngayon, more likely, pareho lang ang bukas mo or even worse. Again, I say it again. If you will not appreciate your today, your tomorrow more likely will be the same or even worse. But if your today ay binigyan mo ng value, positibo yung isip mo, positibo yung ginawa mo, tomorrow will be a better day. Amen? Amen. You see? So, avoid negative thoughts. Iwasan. Huwag mong i-entertain. Alam mo, kapag kami nagbulong-bulong sa'yo dyan ng maling kaisipan, huwag mong i-entertain. Right. Amen? Run away from it. Eh? Kaya lang minsan pagka may pumasok sa isip mo, pag in-entertain mo yan, naku, gagatungan niya ng kalaban, gagatungan niya ng kaaway. And all of a sudden, you will miss your opportunity. Your way of thinking becomes your way of living. See? Kung pagising mo kanina sa umaga, again, sabi ko nga, buringot ka, your way of thinking will becomes your way of living. Maghapon ito, buburingot ka. Pero kung nagumising ka kanina na ikay masaya, wow, amen, praise the Lord, it's Sunday, it's Lord's Day. Let's go to church and enjoy the church. Amen? Let's go to church and fellowship.
Okay? So, it's very important, church, your thoughts. Ano ba yung finifeed natin sa ating kaisipan? Okay? And again, hindi lang ano, sino ang ini-entertain natin sa ating kaisipan. Okay? Next slide. But hindi na pa-function ito. Okay? Attitude. Do you have a positive attitude or bad attitude? Okay. Hindi ko makalimutan to nung senior sa akin ng aking mentor. That a bad attitude is like a flat tire. You can get very far until you what? Change it. So if you think you have a bad attitude, you have to change it. Diba? Kaya alam yung mga sasakyan, laging may spare tire yan. Kasi pag na-flat tire, wala na ka nang magagawa. Okay? So you have to change. So hindi ka makakarating sa patutunguhan mo. Gusto mo ng success this 2025? Gusto mo ng improvement? Gusto mo ng progress this 2025? You must identify this bad attitude in your life. Yes. Right? If you want to change, then you change your life, find the specific issue of your life and change it. Lalo na kung attitude. Okay? A good attitude is not a gift. Okay? A good attitude can be developed. That's the good thing. Hindi kay pinanganak na mayroon kang bad attitude. Right? Amen? Meron ba nitong paglabas niya ay ma-attitude na agad? Di ba? Nagugulat na nga lang tayo minsan, yung anak natin umuwi, meron nang alam na, may na eh. Oh. Pangiwi-ngiwi na sa'yo. Meron nang patalikod pag kinakausap mo, you see. So, they learn it. And so, we need to help our children. We need to help our family gain a good attitude. Because a bad attitude can bring them nowhere until you change it. So you must identify, ano ba yung bad attitude ko? That becomes my bad habit. See? Bad attitude ko, hindi ako nakikinig sa magulang ko. Magaling ako, alam ko na. Okay? Bad habit ko, kapag free time ko na, dut-dut ng dut-dut, nood ng YouTube, movie, church. I tell you, isa sa pumapatay sa oras natin ay ang walang kwentang panunood sa YouTube. That's right. Ang sinabi ko walang kwenta, kasi maraming may kwentang panunuorin dyan. Amen. That's right. Maraming mga good resources na nandyan. Kasi, gusto mo mag-improve sa study, sa memorization, maraming mga tips na binibigay dyan. Amen? Pero anong mga pinapanood natin? Mga kabulastugan. Patatawanin ka. Yung mga green joke. Yeah? Choose, again, if you want to change your life this year, two things pwede kong i-advise. Ha? Choose the book you read and choose the people you are with. Wanna change your life? Change is inevitable kung gusto mo ng success. Choose the book you read and the people you are with. Kasi pag hindi ka naging maingat sa taong sinasamahan mo, I tell you, pag yan ay happy-go-lucky, hayahay sa buhay, don't expect na may mabago sa buhay mo. Di ba? Piliin mo. Alam nyo, isa yan sa mga gift na binigay sa atin ng Panginoon. Yung family natin, hindi tayo makakapili. Kung ipinanganak ka sa Dicinal family, hindi naman ako pwede maging Gonzales family or Ilagan. Baka pwede. Yeah? I have no choice but friends and people to be with. You can make your choices. So I suggest, hanap ka ng tao na pwede kang i-influence, na mag-improve sa buhay. Amen? Hanap ka ng mga tao with good attitude.
Yung mga may magandang pananaw sa buhay, kahit na-fail na, pero yan pa rin, positive pa rin sa buhay. Kahit na iniwan. Okay. Di ba? You see, church, let me give you some thoughts. Okay? Ito yung natutunan ko sa buhay. Those people that leave us and those things that we lost are not meant to help us. God, for some reason, segues ito God, for some reason, allow people na umalis sa buhay natin dahil hindi sila tinadhana na makakatulong sa atin. That's right. People take them away from us. That's right. Right? Kung may bagay na nawala sa iyo, okay, now hear me. Kung may nawala sa iyong bagay, mamahaling bagay, pinakamamahal mong bagay, inalis yun ng Panginoon para hindi ka umasa sa bagay na yan. That's right. Are you with me? Kasi minsan, sobrang sama ng loob natin kapag nawala yung bagay-bagay sa buhay natin na yan. Perhaps the Lord wanted you to just trust Him. Hindi dun sa bagay na yan. And God allow people to leave us to keep safe of us. Are you with me? Amen. Oh, come on. Next. Come on, dito na tayo. Kaya, next slides. Avoid negative people. Avoid. Right? Why? Nehemiah chapter 6 and verse 3. Tingnan niya. Sabi ni Sanballat. Basta yung mga may balat, iwasan niyo. No. Sanballat, hindi balat, Si Sanballat at saka si Tobia, hindi happy na nakikita nila si Nehemiah na nagbibuild ng wall. Sila yung against. Hindi lang sila against, nag-isip sila ng pandadaya para hindi na maituloy yung paggawa ni Nehemiah. Aabalahin nila si Nehemiah. Sabi niya, ay, punta mo si Nehemiah. Sabi niya, mag-join sa atin. Let's drink it and be merry. You know? And relax lang sa buhay. Alam niyo, may mga taong ganyan. Yung mga minsan, kumpare natin, barkada, relax lang. Sobrang seryoso ka lang sa trabaho. Dito lang tayo, inom-inom muna tayo. Yeah, relax. Ano bang hinahabol mo sa buhay? Gusto mo bang yumaman? Yeah. Pero pag may pera ka, utang naman ang utang sa'yo. Those people, you have to avoid. Sino yun? Yun yung mga nag-aabala sa'yo sa gusto mong marating sa buhay. Sila yung mga taong walang pangarap. So si Sanballat at si Tobia, wala silang pangarap na i-build yung wall ng Jerusalem. Wala silang pangarap na protektahan ang tao sa Jerusalem. They don't have a vision. They don't have any plan. So gusto nila i-disturb si Nehemiah. Kaya sabi ni Nehemiah, thank God, sabi niya, I am doing a great work. Amen? Kasi mga kapatid, basta alam mo kung anong puntaryan ng ginagawa mo, kahit na sino hindi pwedeng umabala sa iyo. Kung nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, pakiusap ba mong hayaan ang barkada mo, dalhin ka doon sa mga paglalasing at mga sugalan. Now, sabihin nyo sa akin, may nakilala na ba kayo, may nakita na ba kayo na nasa ospital, nasa bedridden, nasa aksidente, na ang unang pumunta doon ay barkada? Nung hinatid siguro, tapos umuwi na kasi takot sa gastusin. Kasi church, at the end of the day, sino yung kasama mo doon sa ospital? Family mo, kasama mo, anak mo. Sino yung pumuna sa'yo? Nung hindi ka makatayo, hindi ka makadumi, sino naglagay ng diaper mo? Barkada mo? Are you with me? Amen? So you must know your focus. Why you do of such katulad ni Nehemiah, I am doing a great work. I am doing this for my family. I am doing this for my people. Of all, I am doing this for God. Amen. I am doing a great work. Huwag niyo akong abalahin. Huwag niyo akong disturbuhin. Huwag niyo akong dalhin sa inyong bisyo. Amen? Church, you must plan for your family. And family's security. Amen? Itong ginagawa ni Nehemiah, security ng family niya yan.
Security ng kanyang bayan, security ng kanyang bansa, and most of all, to glorify God. Kaya sabi niya, kahit si Tobaya ka pa, kahit si Sanballat ka pa, I don't care because I'm building the security of my family. Amen. Kasi church, lalo na sa mga tatay, ako'y nakikiusap sa inyo. Kung mayroon kayong bonus, dapat sa bahay nyo gamitin, wag sa outing ng mga barkada. Right. Amen? Sa mga karir, wala pa kayong asawa, yung bonus nyo gamitin, ibilin nyo ng insurance ng mga magulang nyo. Kasi, delayed gratification. Wag mo na yung sabihin, I deserve this. 1 year ako nagtrabaho, mayroon akong 13th month pay, mayroon akong bonus, I deserve this. Punta ako sa biyahe ako sa dito, gastos dito. Ang tanong, may naitulong ka ba sa pamilya mo? Kasi delayed gratification. Okay. So, going back to this, avoid negative people. Okay. Because negative people, okay, next slide. Okay. These people, sa buhay natin, they will steal and kill your dreams. Okay. Pansinin nyo, ilan sa atin, na maaaring sabihin natin, sana kung hindi ako nakinig doon sa kaibigan ko, at tuloy-tuloy ako doon sa pag-unlad ko sa buhay. Kung hindi ako sama ng sama noon, kasi wala naman kaming ginawa nung nag-aaral kami, gala kami ng gala, cutting classes, saan ka ngayon? Di ba? These people will kill your dreams. Di ba nung high school ka or college ka, punong-puno ka ng pag-asa. At ang iyong pag-asa ay, pag tinanong ka, anong gusto mo maging? Gusto ko maging doktor. Bakit? Anong sagot? Bakit? Ay, nawala na kayong mga pangarap. Nung high school tayo, nung college tayo, nung elementary tayo, pag tinatanong ka, anong gusto mo maging? Gusto ko maging doktor. Ang tanong ng teacher, bakit? O, sagot. Ha? Gustong ano? Iba-ibang sagot nyo? Hindi ba? Ang sagot natin, gusto kong makatulong sa... mayroon bang sumagot nung gusto kong makatulong sa barkada ko? Di ba? Ang laging tugon natin, kasi gusto ko pong makatulong sa magulang. Ang tanong ko, mga kapatid, nung gumraduate ka, nakatulong ka ba sa iyong magulang? Nung nag-aaral ka pa lang, nakatulong ka ba sa magulang o sakit sa ulo ang dala mo sa magulang? At sino ang nagturo sa atin na magkaroon ng negatibong pag-iisip? Magulang ba natin? Those people around you. Be careful who you walk with. Be careful with this kind of people. They will steal your dreams and kill your dreams eventually. Next slide. But they're okay naman, pero hindi nagko-connect sa'yo. Okay? Third and last. Okay, basahin natin yung last. Invest, invest, invest. Pag ang salita inuulit, importante. Amen? So, invest, invest, invest. Anong nais kong i-encourage sa inyo na i-invest? Next slide. Okay? Time, your talent, and your treasure. Sa pag-i-invest, hindi lang pera. Actually, ang pinaka-crucial sa investment, mga kapatid, kung titingnan nyo sa tatlong yan, alin ang pinaka-crucial? Come on. Time. Kasi if you know how to use your time properly, you can acquire talent and you can acquire treasure. Are you there? Pag ginamit natin ng ayos yung time natin, matututo ka magpiano. Matututo ka mag-welding. Matututo ka mag-swimming. Marami kang matutunan if you use your time wisely. If you use your time wisely, you can acquire treasures. Pwede ka magbinta-binta ng kahit na mga lumang damit. Amen? Pwede kang magbenta ng ice candy, ice water. You can acquire treasure. But if you will not use your time, come on, next slide.
Next. Next slide. So, hirap kailangan. Time is the most common gift given to mankind. Why? I can say, this is the most fair gift. Bakit? Sino may 25 hours a day? Pingi. 26 hours? Sino may 35 days a month? Come on. Time is the most fair gift na binigay sa atin. And so, it depends on us kung paano natin gamitin yung time natin. Mga kapatid, what you are and what you will become depends on how you use your time. Kung ang oras mo gagamitin mo sa lakwatsa, kung ang oras mo gagamitin mo lang sa halapa, if you waste your time, you waste your life. Dahil ang time hindi mo na maibabalik. Ang pera kikitain mo pa. Ang time hindi na. You see, I hope you use your time to add value to yourself. Alam niyo, yung ibang tao, they use treasure to add value. Okay, come on, hear me, ha? Anong ginagawa nila? Gusto ko ng branded na sapatos tulad nito na balat. 1 to lang yan. Kailangan branded din yung aking damit. Dapat ganyan din kay Pastor Leo. Onesimus. Grabe, no? Kaya lang puro naman to bigay. Bigay ito ng pulis. O, di ba? Bigay ito ng pastor. Minsan ang tao hinahanap nila ang treasure para magkaroon ng value yung sarili nila. Gusto ko medyo kumikinang yung egg ko. At yung mga, gusto kong bumili ng mga yan. Puro sing-sing. Oh. I mean, I'm not against it. But there are people who wants to decorate themselves so they look like having value. Church, listen carefully. If you use your time, even without money or treasure, you can add value to yourself. Ang oras mo gamitin mong mag-aral, you add value to yourself. Ang oras mo gamitin mong makinig ng magagandang forum, it adds value to yourself. Are you with me? Instead na wala ka magawa isang buong linggo, manood ka ng mga pwedeng skills na nandyan lang sa YouTube. Mga anak, pwede nga kayong manood dyan paano magtupi ng kumot eh. Amen? Paano labhan ba ito? Kasi minsan pag hindi mo na alam paano labhan, sinanay na lang. YouTube! Yung mga gulay na niluluto ko na nasa Facebook ko, YouTube lang yun. Di ba? Everything is in YouTube. You make the technology. Gamitin mo yung technology to add value to yourself. Because time is treasure. Okay? And also time will give you talent. We must use time as a tool, not as a couch. 8:00 na, wala pa namang tawag sa akin eh. 10:00 na, wala pa namang utos sa akin eh. You use your time as a couch. Use your time as a tool. Amen? Next slide. Last talent. Ecclesiastes chapter 9 in verse 9. Matatapos na po tayo. Amen? Okay, now, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Do it with thy might. Okay? So, whatever thy hand, ano man, huwag kang mamili. Church, huwag mamili ng trabaho. Amen? Lalo sa mga nag-uumpisa pa lang, kung naghahanap ka ng trabaho, nag-apply ka, sasabihin mo, ang aga naman. Okay? Tapos, hanap ka na naman, lagi naman na ulan. Tapos, nagkaroon ka na ng another na trabaho. Ang hirap naman, nakatayo maghapon. Huwag mo nang maghanap. Mamili. Amen?
Sabi sa atin, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy mind. At kung ibinigay na sa iyo, gawin mo at gamitin ang lahat ng lakas mo, lahat ng kakayanan mo para gawin ang isang bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Huwag mong gawin ang isang bagay na matapos lang, gawin mo ng maayos. Amen? Effort, best effort. So your talent, what God has given you, may talent ka, ipagamit mo sa Panginoon. Right? Next slide. Treasure. And last is treasure. Right? But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall also reap bountifully. The principle of sowing and reaping. Again, I repeat, church. The principle, you cannot disagree. Pwede mong hindi sundin, but it will remain a principle. So dito sabi niya, he that soweth sparingly, yung nagtitipid na mag-invest ng treasure, ang nagtitipid na mag-invest ng talent, ang nagtitipid na nag-invest ng time, aani din ng tinipid rin. Ganun lang kasimple. But they that soweth bountifully, pinagamit mo yung oras mo, pinagamit mo yung talent mo, pinagamit mo yung treasure mo na hindi ka nagbibilang, hindi ka nagmamaktol, hindi ka buringot. God will give it back to you bountifully. Invest. Practical illustration. Church, sa mga nagtatanim, more seeds, more plant, more harvest. Konti ang buto, konti ang tanim, konti ang bunga. Practical, right? So this is it. Alright? So church, today or this year, invest, invest, invest. Invest your time. Huwag mong sabihin pag may time, make time. Ikaw ang master ng time mo, hindi ako. Ikaw. Make time. Eh? Talent. Biniyayaan ka ng Lord, ipagamit. Invest. Train somebody, train someone. Eh? And your treasures. And your treasures. Next slide. Every man, according as he purpose in his heart, let him give, not grudgingly or of necessity, but God, for God loveth a cheerful giver. And this is the byproduct of sowing bountifully. God is able. See? I am not able. The church is not able. But God is able to make all His grace to abound towards you. Hindi titipirin ng Panginoon eh. Sabi niya, God is able to make all His grace to go forward to you. Always having all sufficiency in all things may abound to every good work. When God is blessing us, make sure you are sharing it also. That's the very purpose why God is blessing us. Sabi niya, I bless you, God is able to bless you so that you will have all what you need and also you can give to others for good work. That's the very purpose. Huwag mong i-maintain sa sarili mo. You have to give it away. Give it, share it to others. Next and last slide. So plan for your life. Your success is not an accident. You have to make a plan. Right? You want to grow spiritually? Make a plan. You want to be mature Christian? Plan. Plan, plan, plan. Okay? So I hope today, as you plan, start with a change of mind. Okay? Mindset. Okay? Change your attitude. Okay? If there are some. And invest, invest, invest. Let us pray.